Department of Trade and Industry na babahala sa pagdami ng reklamo sa undelivered balikbayan boxes. Ayon sa ahensya, inaasahan pa ang pagdami dito sa pagpasok ng holiday season. Si George Bandola ang ating tagapagbalita. Naalarma na ang Department of Trade and Industry sa biglaang pagdami ng bilang ng mga reklamo sa mga undelivered balikbayan boxes. Sabi ni DTI Undersecretary Mario Dimagiba, sinasadya ito ng mga freight forwarders. Ngayong taon hanggang Setyembre, umabot na sa 124 ang reklamong tinanggap ng DTI Consumer Protection Office. Hindi pa dumarating ang holiday season. Hindi ako naniniwala hindi sila binabayaran. Sinasadya yun. Why should you do business abroad and then get all these boxes and then not remit the money to the principal here? I mean, maybe one time pwede ka magoyo dito, no? Pero the second time, third time, ay hindi, nagpapagoyo ka no. Business to business. Dahil dito, nakatakdang ipalabas ng DTI ang listahan ng 673 na DTI accredited freight forwarders na maaaring pagbasehan ng mga OFW sa mga kaanak na mga ito bago magpadala ng mga balikbayan boxes para maiwasan ng mga reklamo. Pakiusap ng DTI, kailangan na makapagpakita ng mga lehitimong dokumento ang nagrereklamo para matugunan ito. So sir, ang customs allowed naman sila magbukas ng container, di ba? So pag nakita nila mga balikbayan boxes yun, bakit nila i-auction pa? Bakit hindi nila i-auction sa tao? Hindi nga nagbabayad ng duties and charges eh. Yung ma-declare siya abandoned. Magkakaroon din ng roadshow ang DTI sa Bangkok, Kuwait at Jeddah, Saudi Arabia para ikampanya ang paggamit ng mga lehitimong freight forwarders. Para sa Telebisyon ng Bayan, George Bandola.